be ashamed. Come on. I made up my mind, no compromise. I will live for you because of the cross and what it cost. I will go for you. Shout His name out, Jesus. Shout His name out, Jesus. Oh, oh, I'm not ashamed of you. Oh, oh, sing it loud. Oh, living for you now. No matter what it costs, I'll go. Yes, Lord God, we will not be ashamed of you, Jesus. I've made up my mind, no compromise. I will live for you because of the cross and what it costs. I will go for you. Shout His name out, Jesus. Shout His name out, Jesus. Oh, oh, I'm not ashamed of you. Oh, oh, sing it loud. Oh, oh, I'm living for you now. No matter what it costs, I'll go. Oh, oh, I'm not ashamed of you. Oh, oh, sing it loud. Oh, oh, I'm living for you now. No matter what it costs, I'll go. Yes, Lord. No matter what it costs, Lord God, we will go and we will shout your name, Jesus. Hallelujah. Come on, we'll sing to God. His praise is rising in my soul. I can't contain it anymore. Come on, sing with us. His praise is rising in my soul. I can't contain it anymore. Sing this praise. His praise is rising in my soul. I can't contain it anymore. Yes, God. His praise is rising in my soul. Yes, Lord. I can't contain it anymore. I just have to dance. Come on. Let's dance for Jesus today. And we'll celebrate the name of Jesus. Hallelujah. Come on, sing. Whoa, oh, I'm not ashamed of you. Whoa, oh, sing it loud. Whoa, oh, I'm living for you now. No matter what it costs, I'll go. Whoa, oh, I'm not ashamed of you. Whoa, oh, sing it loud. Whoa, oh, I'm living for you now. No matter what it costs, I'll go. Hey, hallelujah. Yes, God, we praise your name, Jesus. We will declare to the Lord. Whoa, I'm not ashamed of you. Whoa, I'm singing it loud. Whoa, I'm living for you now. No matter what it costs, I go. Whoa, I'm not ashamed of you. Whoa, I'm singing it loud. Whoa, I'm living for you now. No matter what it costs, I'll go. Whoa, I'm not ashamed of you. Whoa, sing it loud. Whoa, I'm living for you now. No matter what it costs, for the last time. Whoa, I'm not ashamed of you. Whoa, sing it loud. Whoa, I'm living for you now. No matter what it costs, I'll go. Hallelujah. Oh, we are not ashamed of you.
Praise God, purihin ng Panginoon. Pwede po bang i-heart react natin yung ating social media ngayon? Pwede po bang i-type natin God is good all the time? Good morning, good noon, good afternoon, good evening. San man po kayong panig ng mundo ngayon, anong oras man po kayo nanonood, gusto ko po kayong batiin ng napakagandang araw po ng linggo. And I hope that you are all doing well. Kagaya naglay ko pong sinasabi, reminder, and encouragement po sa bawat isa. Ano man po ang ating mga pinagdadaanan ngayon. Maybe you are going through a tough time right now at napadaan ka dito, or perhaps matagal ka nang uma-attend dito sa ating online church at meron kang matinding pinagdadaanan, mabigat, malalim, masakit. Gusto ko po sabihin sa inyo, gaano man katindi ang ating mga pinagdadaanan, mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating Panginoon. Praise God, God is good. And all the time, God is good. Type nyo po sa comment section, God is good. Tayo po ay nasa third installment na, pangatlong linggo na po tayo ng ating January series entitled First Things First. Tiyak na may bunga kapag inuuna ang una. Grabe, no? Imagine niyo parang kailan lang we are greeting one another. We were greeting one another with Happy New Year, magandang maligayang bagong taon. Pero ngayon, ikatatlong linggo na po ng ating pong installment for the month of January. Importante po yung mga bagay na inuuna natin, regardless kung ikaw ay nag-aaral, importante yung mga pinaprioritize mo, yung mga inuuna. Kapag ikaw ay nagtatrabaho, kapag ikaw ay may pamilya na, kapag ikaw ay may negosyo, importante yung mga bagay na inuuna natin sapagkat tiyak na may bunga kapag inuuna ang una. Now, ganun din po sa ating pananampalataya. As Christians, importante sa atin, syempre, unang-una sa lahat, yung ating Panginoon Diyos. Importante yan. Importante na inuuna natin yung ating relationship with God. Pangalawa, importante rin po yung first day of the week. Last week, binanggit ko na po ito dahil ang first working day of the week ay Monday, bukas po yon. Pero ngayon pong araw ng linggong ito yung first day of the week at dapat po sumasamba tayo sa ating Panginoon. At praise God dahil kahit online ka ngayon, ay sisiguraduhin naman natin na yung salita ng Panginoon ay titimo pa rin po sa ating mga puso. Importante rin yung ating mga first fruits, yung ating pong mga offering. Importante yung pag-offer natin ng time kay Lord. Importante yung pag-offer natin ng ating talent kay Lord kasi sa Kanya galing yan. Importante din yung pag-offer natin ng ating talents o treasure sa ating Panginoon. Tiyak na may bunga kapag inuuna natin si Lord. Si Lord pa ba? Kapag kainuna mo si Lord, hindi ka mahuhuli. Bakit importante na napag-uusapan po natin ito? Sapagkat lahat ng matagumpay na tao ay may nahit na priority. Let me just repeat it. Lahat po ng matagumpay na tao ay may nahit na priority. Whether ito ay sa larangan ng boxing, ng board exam, ng bar exam, whether ito ay sa larangan po ng fitness and even finances. Because kagaya po ng sinasabi natin last week and even last week, that your priority will determine your destiny. Kung saan mo gustong pumunta, dapat yun yung pinaprioritize mo. And sinabi rin po natin last week that your priority will determine your victory. Una po, destiny, pakitype sa comment section. Pangalawa, i-type nyo po victory. Kapag ka po pinaprioritize natin ng mga bagay na dapat po nating pinaprioritize, tiyak po na meron pong katagumpayan. Tiyak na may bunga kapag ka inuuna natin ng ating Panginoon. Now, last week po, pinag-usapan at nabanggit ko rin po itong quote na to ni Lou Ferrigno. Sabi niya, to be a champion, you must act like one. Kinakailangan daw kumilos ka na parang isang champion. Act like a champion. Kasi po ang isang champion, pinag-usapan natin last week, ito yung mga tao or grupo na nag-e-excel sa isang particular na larangan. Maging ito ay sports na nabanggit natin, whether ito ay sa academics, whether ito naman ay sa fitness and finances, lahat po ng champion ay nagtatagumpay. Kaya lang, bago magtagumpay ang isang champion, dumadaan po yan sa mga matitinding pagsubok, sa mga matitinding testing, sa mga matitinding challenges. They need to push themselves to the limit para maabot po nila yung pinakamataas na antas ng tagumpay. Now, for you to become a champion, kagaya ng pinag-usapan natin, meron pong tinatawag na preparation. Pakitype nga po sa comment section, preparation. Now, paano nga ba maging prepared kagaya ng isang champion? Pinag-usapan natin last week, let's look at the greatest champion who ever lived on earth. That's why join me in our topic entitled Prepare Like a Champion Part 2. Type nga natin sa comment section,
Part 2. Ito po yung recap lang tayo. Pinag-usapan natin last week sa Matthew chapter 13, Matthew chapter 3 rather, verse 13 through 15. Sabi po ng verse 13, "Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John." Verse 14, "But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you. And do you come to me?" Jesus replied, "Let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness." Then John consented. Sa Tagalog po, binasa rin natin last week sa Tagalog Contemporary Bible, dumating si Jesus sa ilog ng Jordan mula sa Galilea at pinuntahan niya si Juan upang magpabautismo. Tumutol si Juan na bautismuhan si Jesus at sinabi, "Bakit magpapabautismo ka sa akin? Ako nga dapat ang magpabautismo sa iyo eh." Pero sumagot si Jesus, "Hayaan mong mangyari ito ngayon dahil ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." Kaya pumayag si John. Now, last week pinag-usapan din po natin yung context niyan dahil meron pong finufulfill si Jesus Christ na isang prophecy patungkol sa kanya at patungkol kay John the Baptist. At itong prophecy na ito, hindi lang basta nag-fulfill ng prophecy, kundi itong action na ito ay naglalapit din kay Jesus Christ sa kanyang goal to die on the cross. So pinag-usapan natin last week, by the way, pinag-usapan din natin last week yung preparation ni Jesus Christ. Lahat po ng champion may preparation. Imagine mo si Jesus Christ na Diyos na nagkatawan tao, Son of God, pero kinakailangan pa rin niya mag-prepare, kinakailangan maihanda yung mga taong makakausap niya, yung mga lugar na mapupuntahan niya, yung mga disciples na pipiliin niya at pipiliin siya para po para doon sa kanyang ultimate goal. Lahat po ng bagay may preparation. Sabi nga rin po ni Muhammad Ali, na pag-usapan natin yan last week, "I hated every minute of training." Ayaw niya nito because training means preparing. But I said, don't quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion. Importante ang paghahanda pag ikaw ay merong gustong mapuntahan o katagumpayan na maranasan. Now, last week, pinag-usapan natin yung part 1, how to prepare like a champion. Naalala nyo yun? Pwede bang i-type natin sa comment section kung naalala nyo yun? Ano yung una? Right. Yung unang C, right connection. Si Jesus Christ connect sa tamang tao. Kaya lang ang right connection, kinakailangan sinasadya ito, personal, kinakailangan sacrificial, kinakailangan makita mo meron tong benefits sa'yo. Kasi hindi lahat ng tao dinidikitan. Dahil may mga tao na imbis na ilapit ka sa Diyos ay ilalayo ka. Imbis na ilapit ka sa pag-aaral mo, imbis na ilapit ka lalo na maging maayos kang magulang, tatay, nanay, ilalayo ka niya. Imbis na maging maayos kang anak, ilalayo ka nito sa pagiging mabuting anak. So hindi lahat ng tao ay dapat pag-spendan ng so much time. So pinag-usapan din natin last week, naalala nyo, yung right timing, i-type nyo nga sa comment section, yung 3 points yung right timing na ito, it must be adoration, kinakailangan nabibigyan ng glory si Lord. Anything na hindi nabibigyan ng glory si Lord, hindi kalooban ni Lord. Meron din po tayong pinag-usapan yung accomplishment. Pinag-usapan natin last week, dinagdagan ko ito, yung divine accomplishment. Hindi kasi porket may na-accomplish ka, kay Lord na. Kasi pwedeng na-accomplish mo yung kalooban mo lang o kalooban lang ni Satanas sa iyong buhay pero hindi kalooban ni Lord. Pinag-usapan din natin last week yung there must be an agreement. Dapat may confirmation. Hindi lang sa tao, dapat may confirmation din kay Lord. So masasabi natin na right timing na, lahat ng bagay may timing, di ba? Yung pagtawid, yung pag-invest, yung pagpasok sa romantic relationship, yung pagpasok sa, alam mo na, ibang bagay na very crucial sa moment ng ating life. So adoration, accomplishment, agreement, pinag-usapan din natin last week yung right purpose. Tama ba? Pakitype sa comment section, right purpose. If you want to become a champion, importante na alam mo yung purpose. Dapat ang purpose mo, great cause yan. Yung cause na kung saan, bigger than your dreams, bigger than yourself, bigger than your vision in your life. At yun yung mapapurihan at magawa yung kalooban ni Lord. Pinag-usapan natin yan last week that yung based sa Bible, ang biblical success is knowing God, knowing His will, and doing it. At yung tamang purpose dapat din po God-centered. Yan, tinype nyo ba yan sa ating comment section? Great cause and God-centered. Pagka-purpose mo lang ang gusto mo, pag hindi ito nakasentro kay Lord, hindi ka looban ni Lord dyan.
at hindi ito makakalugod sa ating Panginoon. So, ngayon, pag-usapan natin yung part 2 naman. Alam nyo ba na merong kasunod na verses yan eh. Yung Matthew chapter 3, verse 13 to 15 na pinag-usapan natin ay may kasunod dyan. Pag-uusapan natin ngayon sa part 2, yung verse 16 at saka verse 17. Nung si Jesus Christ ay nagpabaptize na, ito na yung nangyari. Sabi ng verse 16, as soon as Jesus was baptized, he went up out of the water, sinubmerged siya, nilubog. Tandaan, ang pagpababautismo ay hindi po yan wisik-wisik lang. Ang pagbabautismo po, inilulubog po yan buong katawan sa tubig. He went out of the water. At that moment, heaven was open. Just try to imagine kung ano yung nangyayari ngayon. Nabaptize si Jesus Christ pagka emerge niya, emerge means come out of the water, submerge means malubog. So he went out of the water. At that moment, heaven was open, bumukas ang kalangitan, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on him. Verse 17, and a voice from heaven said, remember, si Jesus Christ nandyan din si Holy Spirit, ito na yung Ama. And the voice from heaven said, this is my Son, whom I love, with him I am well pleased. How to prepare like a champion, part 2. Pag-usapan natin, paano natin maipe-prepare ang ating sarili para maging isang kampiyon kagaya ng iminodelo ni Jesus Christ. Pag-usapan natin ito. Just make it right. Verse 16. Sabi ng verse 16, as soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on him. How to prepare like a champion. Number 4, right power. Everybody type that in the chat. Come on po, paki-type sa comment section, right power. Tamang kapangyarihan. Bakit ko ito nasabi sa atin, mga kapatid? Alam niyo po kasi sa totoo lang, sa pamantayan ng mundong ito, pag hindi ka makapangyarihan, kawawa ka. Nasubukan niyo na ba yon sa social media o sa balita kapag nakakapanood kayo? Kapag hindi ka makapangyarihan, kawawa ka at minsan kakawawain ka pa. Nakita niyo yung maling paggamit ng kapangyarihan dito sa mundo. Merong taong makapangyarihan na nangangamkam ng lupa. May mga tao na ginagamit yung kanilang kapangyarihan para sa pagkamkam ng bahay at ari-arian na hindi naman sa kanila. May mga taong makapangyarihan na masarap ang buhay sa loob ng kulungan. Merong mga tao na naghihirap sa loob ng kulungan na hindi man lang maituwid yung kanilang paa kapag ka natutulog. Pero meron po mga makapangyarihan tao na nasa loob ng kulungan na gumagamit ng kapangyarihan at nababayaran po ang batas. Meron din naman po mga tao na makapangyarihan na ginagamit ang kanilang pera para bumili ng boto, para manalo sa eleksyon. Kaya lang ito pong mga nabanggit ko ay mga examples po ito ng maling uri ng paggamit ng kapangyarihan. At ang mga ito ay makamundong konsepto ng kapangyarihan. Now, ano naman yung konsepto ng pagiging makapangyarihan o magpagkakaroon ng kapangyarihan ng isang Christian? Tignan natin saglit yung Acts chapter 10, verse 38. Sabi po ng Bible, and you know that God anointed Jesus. By the way, itong book of Acts, ito pong nagsasalita dito, si Peter was talking to a Roman officer named Cornelius. Kung alam niyo yan, isa pong Gentile, isang Roman officer, isa po yung sundalo na nagngangalang Cornelius. He was sharing to the Gentile dun sa kanyang household, dito kay Cornelius, yung gospel. At itong Acts chapter 10 verse 38, yung habang nagsasalita si Peter dito, ang kinikwento niya dito yung nangyari sa water baptism. And you know that God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Pwede po bang pakitype sa comment section? Power. Ito yun, sabi niya, na binautismohan ng Diyos. Inanoint itong si Jesus of Nazareth kasi doon siya lumaki, doon yung kanyang lugar, with the Holy Spirit and with power. Then Jesus went around doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Isa po sa gusto kong matutunan ninyo na kapag ikaw ay Christian na, meron kang kapangyarihan
Kapangyarihan na ano, pastor? Kapangyarihan na galing sa banal na espiritu. Kapangyarihan na galing po sa ating Panginoon. Why? Kasi napaka-imposible pong mamuhay dito sa mundo ng matuwid. That is why we need the power of the Holy Spirit. We need the power of God. If you're a Christian, merong karakteristik yung tamang power. Hindi kagaya ng mga binanggit ko kanina na inaabuso yung power. Why? Because you can use, dito sa mundo, you can use or abuse your power. Bilang Christian, dapat po hindi po natin nagagamit sa kung ano pa man yung ating kapangyarihan. Dapat po nagagamit po natin ito. Una, ano yung karakteristik ng tamang power? Una, it is godly. Pwede bang pakitype sa ating comment section? Everybody type that in that chat, godly. Ang sabi ng salita ng Diyos, as soon as Jesus was baptized, He went up out of the water, and that moment heaven was opened. He saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on Him. Now, ito pong Gospel of Matthew na ito, makikita natin yung isang napaka-makapangyarihang pagkakataon o makapangyarihang moment na kung saan si Jesus Christ, the Son of God, was baptized, and as He emerged, yung kanyang pag-ahon sa tubig, nagbukas ang kalangitan at yung Espiritu ng Diyos nag-descend, lumapag sa kanya like a dove upon Him, na para daw isang kalapati. Now, ano pwede nating matutunan dito? What can we learn from this? This illustrates the true power. Listen to this. The true power, ang tunay na kapangyarihan, especially sa ating mga Christians, true power comes from God alone. Ang kapangyarihan po natin ay hindi nakabase sa pera. Ang kapangyarihan po natin para maging Christian na champion ay hindi nakabase sa talino mo. Ang kapangyarihan natin bilang isang Christian na champion ay hindi nakabase sa asawa mo, sa lalaki mo, o sa girlfriend mo, sa boyfriend mo. Hindi ito nakabase sa galing mo, hindi ito nakabase sa talino mo, hindi ito nakabase sa ganda o kapugian mo. Ang ating kapangyarihan bilang isang Christian, for us to become champion, for us to overcome any obstacles na kinaharap po natin sa mundong ito, ay galing lamang po sa ating Panginoon. Why? Bakit ko po sinasabi ito? I don't know about you, but someone needs to hear this. Meron po sa atin ngayon, January pa lang, parang magtatapos na ng taon yung pinagdadaan ng problema. Marami sa atin, January pa lang, parang hirap na agad. Why? Kasi meron po tayong mga pagsubok na pagdadaanan. Kagaya ng sinabi ko kanina, ang lahat po ng champion ay meron pong mga pagdadaanan, pinagdadaanan, at pinagdaanan ng mga challenges. At hindi excuse ang mga Christians pag pinag-uusapang problema. Hindi po porkit Christian ka na hindi ka nadadaan sa financial difficulties. Hindi po porkit Christian ka na hindi ka na maaabuso o dadaan sa pang-aabuso. Pwede, posibleng mangyari. Hindi porkit Christian ka na ay hindi ka na makakaranas ng persecution o pambubuli o pambabash. Makakaranas ka pa rin. That is why I tell you this right now. You need this year, all throughout your life, hindi lang ngayong taon na ito, we need the power of the Holy Spirit. Ulitin ko po, as Christians, we have the power that comes from the Holy Spirit. The moment, Pastor, kailan po tayo nagkakaroon ng kapangyarihan na nanggagaling po sa Holy Spirit? Alam nyo ba, hindi lahat ng tao may kapangyarihan na nanggagaling sa Holy Spirit? May kapangyarihan ng isang tao, pwedeng nanggagaling ito sa kapangyarihan ng demonyo o kapangyarihan ng banal na espiritu. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Lahat ay nilikha, pero hindi lahat anak. Ang mga anak lang ang merong Holy Spirit. Bakit yung iba nakakapag-perform kahit hindi anak ng Diyos? Ay hindi sa kapangyarihan ni Lord yun, kapangyarihan ni Satanas yun. Kasi malinaw sa Bible na ang meron lang power ni Holy Spirit ay yung mga tao na tumanggap o nanampalataya kay Jesus Christ. Buksan natin saglit yung Ephesians chapter 1 verse 13. Ito ang sabi ng salita ng Diyos. Paul was speaking, and now you Gentiles, kayong mga hintil, kayong mga hindi Hudyo, have also heard the truth. Napakinggan nyo na rin naman yung truth. Ano yun? The good news, the gospel. Ano yung gospel? The gospel, ano yung magandang balita? Yung magandang balita that God saves you, na niligtas kayo ng Diyos. Kailan kayo niligtas ng Diyos? When you believe in Christ. Ibig sabihin, lahat po ay, si Jesus Christ ay namatay para sa kasalanan ng lahat. Kaya lang, ikaw ay maliligtas kapag ka naniwala ka kay Christ. And sabi ng Bible, He identified you as His own. By ano? By giving you the Holy Spirit
whom He promised long ago. Meaning to say, lahat ng Christian, kapag katunay kang Christian, meron kang power of the Holy Spirit, meron kang power to resist the enemy, meron kang power to overcome temptation sa school, sa work, sa relationship, sa pera, and even sa purity mo. At dapat po yung ating pong kapangyarihan must be aligned with the will of God. Kasi hindi magiging effective ang pagiging Christian mo kung yung power na nasa iyo hindi mo gagamitin para sa kalooban ni Lord. Kasi itong kapangyarihan na ito, nagre-require ng righteousness at holiness sa ating buhay. Tignan nyo, Pastor, ultimately, para saan ko gagamitin ang kapangyarihan na meron ako? Ulitin ko if you're a Christian, you have the Holy Spirit in you. Hindi ka pwedeng maposes. Pwede kang ma-demonize, pwede kang atakin ng diablo from the outside. But from the inside, no, because you have the Holy Spirit. Your body is the temple of the Holy Spirit. That is why you are a champion right now. Bakit? Nasa iyo si Lord. Now, tignan nyo, anong purpose? Acts chapter 1, verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. Everybody type that in the chat, witnesses. Tatanggap ka daw ng kapangyarihan kapag ang banal na Espiritu ay sumainyo. And you will be my witnesses. Alam nyo ba yung salitang witnesses or witness? Galing po yan, yung pagkakagamit dyan sa Acts 1:8. Galing po yan sa salitang Greek na martus, na ang ibig sabihin po ay martyr. Ibig sabihin, di ba yung mga naiilap? Alam mo, martyr ka. Willing ka magsakripisyo dyan? Willing kang mamatay dyan? Martyr ka talaga. Yan, ibig sabihin, witnesses, martus, martyrs. And you will be my martyrs in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. So basically, the power believers receive, yung ating kapangyarihan na natanggap mula kay Lord, ay nagbibigay sa atin ng courage, ng boldness, ng confidence, ng insight, ng ability, ng authority para i-represent si Christ, para i-share si Christ. If you're a student, kung ikaw ay estudyante, i-share mo si Christ sa school. Mag-invite ka ng mga classmates mo. Kapag ikaw naman ay nagtatrabaho, may negosyo, nanay, tatay, nasa community, ikaw ay anak, pwede mong i-share ang goodness ni Lord. You see, gusto mo maging champion sa iyong family? I-share mo si Jesus. Gusto mo maging champion sa mga classmate mo? I-share mo si Jesus. Pagtagumpayan mo yan. Gusto mo maging champion sa mga kamag-anakan mo? I-share mo si Jesus. Above all else, that's the purpose. That's the very purpose. Bakit tayo may Holy Spirit? For us to share the gospel, for us to live righteously, for us to go on a mission. Ulitin ko, if you believe in Jesus Christ, you have the power of the Holy Spirit in your life right now. That is why ask God right now, Lord, tulungan niyo po ako na gusto kong makagawa ng mabuti lagi. Gusto kong magbigay, gusto kong i-share yung talent ko, gusto kong magbigay ng time lalo sa iyo, gusto kong mag-devotion. Kaya tandaan mo, ang isang may Holy Spirit, maghahanap yan ng mga gawaing pang-spirito. Ang isang may Holy Spirit, para maging champion ka, tandaan mo ito, maghahanap yan ng prayer life. Magpiprayan, maghahanap yan ng prayer meeting. Maghahanap yan ng live group. Gusto niya na kasama yung kanyang mga kapatid. Aatin niya ng church. Listen, if you're a Christian, wala na dapat pumipilit sa'yo para mag-church. Uulitin ko, ikot niyo po yon. Kung ikaw ay Christian, wala na dapat pumipilit sa'yo para pumunta ng church. Kasi yung isda, hindi pinipilit lumangoy, kusang lumalangoy. Yung aso, hindi mo kailangan pilitin tumahol, kusang tatahol yan. Yung pusa, hindi mo kailangan pilitin mag-meow, kusang magmamiyaw yan. Ang isang Christian, hindi mo kailangan pilitin mag-church, kusa dapat mag-church yan. Dapat nagdi-devotion, dapat nagpapatrain tayo. Why? Magpatrain tayo sa righteousness. Kasi napaka-imposibleng mabuhay ang isang Christian o ang isang Christian. Napaka-imposibleng mabuhay dito sa mundo ang isang Christian kung walang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Ano po yung una? It is godly. We should live a godly life. Paano ko malalaman kung may power yung buhay mo? Nabubuhay ka ng matuwid. Hindi ka powerful kung hindi matuwid ang iyong pamumuhay. Hindi basihan ng pera, kasikatan, hindi basihan ng kagandahan. Although walang masama magkapera, walang masamang sumikat, walang masamang gumanda, mag-ayos. Pero siguraduhin mo na yung mga yun ay gagamitin mo para makakilala yung mga tao sa ating Panginoon. Pwede bang palakpakan muna natin si Lord? Pangalawa, characteristics of right power, una, dapat godly.
Pangalawa, it is orderly. Pwede bang i-type po natin sa ating comment section? Orderly. Sabi po ng verse 16, heaven was open. Bumukas ang kalangitan. Tignan nyo kung gaano ka order ito. May order. As soon as Jesus was baptized, went out of the water, went up out of the water, nag-emerge, and that moment, heaven was open. Pansinin nyo to, hindi bumukas yung langit nung nasa tubig pa. Pag-ahon. He saw the Spirit of God descending like a dove. Hindi bumaba nung hindi pa nababaptize. Bumaba nung nabaptize. Kasi ang importanteng event na ito ay nagpapakita, pakinggan maigi, ang event na ito, yung baptism ni Jesus Christ, ay nagpapakita ng isang divine order. Yung divine sequence na naganap in perfect harmony. Imagine mo si Jesus Christ sumunod sa Ama, sa kalooban ng Ama, ni-receive ang baptism at kaagad bumukas ang langit, nagpapahayag ng approval ng Ama na may kasamang pagbaba ng banal na Espiritu Santo sa Kanya. Why? Because Jesus Christ was perfect and Jesus Christ's life was in order. Nagpapakita yung buhay ni Lord ng kaayusan at humility. Isa lang ang natutunan ko sa aking Christian life at pagiging pastor at sa pagiging full-time minister ko for 15 years. Hindi pinupuntahan o dinadapuan ng Holy Spirit ang hindi nararapat dapuan. Hindi sinasamahan ni Holy Spirit ang mga tao, particularly ang mga Christian na may yabang sa katawan. Kaya pansinin mo, sabi ng ESV, He stayed on Jesus. Sabi ng ESV, He came down like a dove and He stayed on Jesus. Uy, nanatili. Ang Holy Spirit pala kapag ka dumapo sa'yo, mananatili na sa'yo yan. Hindi nawawala ang Holy Spirit. Bakit minsan parang feeling ko malayo si Holy Spirit? Hindi na nawawala si Holy Spirit. Permanente na sa totoong believer yan. Kaya lang, yung mga taong may Holy Spirit, minsan may para mag-grieve, para mag-quench. You must remember, listen to this, as Christians, dapat tandaan po natin ito, that our God is the God of order. Pwede bang pakitype natin sa comment section, order. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 14 verse 33, for God is not a God of disorder, but of peace. The God, our God, is the God of order, not disorder. Ang ating Panginoon, Diyos ng kaayusan, hindi ng kaguluhan. Kapayapaan. Imagine mo, yung God's universe, imagine mo kapag tumingala ka sa langit, wow! Yung buwan, yung star, kapag tumingin ka pa sa internet, yung itsura ng Milky Way galaxy, ng solar system, kung gaano kalaki yung sun, at kung gaano kaliit lang yung earth. Tapos, imagine mo yung earth, hindi natutupok sa sobrang laki at init ng sun. Tapos, imagine mo, pagka zoom in mo pa yung earth, merong kontinente. Tapos, isa sa mga kontinente na yun, pinakamalaking, isa sa mga bansa, o isa sa mga kontinente, yung Asia. Tapos sa loob ng Asia, may Southeast Asia pa, meron pang lugar doon na China, may Russia, tapos nandun sa Philippines. Tapos sa Philippines, napakalaki, hindi ka nga nakakapunta pa ng Visayas eh. O yung mga nasa Visayas nga na nakakapanood ngayon, hindi pa nakakapunta karamihan ng ibang bansa eh. So napakalaki kung malaki yung creation, edi mas malaki yung creator. Kaya lang kung minsan, ang dami nating angal sa creator. Minsan nagsasuggest pa tayo, Lord, bakit hindi na lang siya ibigay mo sa aking girlfriend? Lord, bakit hindi na lang siya yung ibigay mo sa aking company? Lord, bakit hindi na lang siya ibigay mo sa aking trabaho? Lord, bakit ito binigay mong circumstansya ko? You see, gusto kong ipakita sa inyo na napakalaki at detalyado, orderly, created ang ating universe. Wag muna tayong lumabas, punta tayo sa katawan natin. Alam nyo ba, yung katawan natin ay example ng God's orderliness. Sobrang dami kong inihanda sa PowerPoint natin para makita nyo kung gaano kadetalyado ang ating Diyos. At hindi ako naniniwala. I reject the teaching of Big Bang Theory. At I reject yung katuruan na kung saan ang tao ay nagmula sa unggoy. Kasi hindi ganun ang ating Diyos. Tignan nyo Una, circulatory system. Mabigat yan. Una, circulatory system. Pangalawa, makikita niyo yung illustration yan sa ating PowerPoint. Gusto kong makita nila yan, kapatid. Ilabas mo yan. Circulatory system. Digestive system. Ito yung sistema na nagdadigest ng mga kinakain natin. Ano pa?
excretory system, endocrine system, integumentary system. Sa mga nanonood dito na gusto ng science, matutuwa kayo. Immune system and lymphatic system, muscular system, nervous system, reproductive system, respiratory system, and lastly, skeletal system. Ang tindi ng sistema natin sa katawan kaya hindi mo pwedeng sabihin na galing tayo sa unggoy. Wait, meron pa akong idadagdag na wala dyan. Labas lang tayo ng konti, wag muna dun sa universe. Labas ka lang ng konti. Meron pa tayong ecosystem. Meron pang solar system. Now, pakinggan maigi. Bakit mahilig si Lord sa system? Pwede po ba pakitype natin sa comment section? Bakit? Bakit mahilig si Lord sa system? Isa lang po ang sagot. Because, listen to this, because system brings order. At kapag walang sistema, chaotic, magulo. Kaya dapat po ang buhay ng isang Christian, what can we learn from this? Ang buhay ng isang Christian, dahil ang Diyos natin, ang tatay natin, ang lumikha sa atin ay maayos, dapat maayos ka rin. Dapat may direksyon ang buhay mo. Sa makatuwid, hindi ka dapat sabog. Pare. Imagine mo, bakit hindi dapat tayo sabog? Ba't dapat maayos? Bakit dapat may direksyon? Bakit? Because God's power operates in order. Kasi as believers, we are called na sundan ang kaayusan ng Diyos. Tinawag tayo na sundin ang order ng ating Panginoon. Sa school, kapag pinag-aaral ka, lagyan mo ng order yung buhay mo, mag-aaral ka. Sa loob ng bahay, kapag anak ka ngayon at nasa poder ka ng nanay at tatay mo, sumunod ka. Sabi nga sa Bible, may kalakip na pagpapala ito. Efeso 6:1, mga anak, sundin niyo ang inyong mga magulang sapagkat ito ang nararapat. Hanggat tama yung sinasabi ng nanay at tatay mo, sundin mo. Sa negosyo, pag nagninegosyo ka, maging tapat ka, maging orderly ka. Bakit yung Diyos natin binigay sa'yo, pinagkatiwala sa'yo yan? Maging tapat ka rin sa pagbibigay mo. Lalo na pagka nagninegosyo ka. Kung tapat ka nga sa government, edi tapat ka rin dapat sa government ng Diyos. Ganon din sa ating kalusugan, ayusin natin yung mga kinakain natin. Alam niyo po ba that I'm on the, ba ngayon? Second week na, mag-third week na eh. Mag-ano na, malapit na mag next month eh. Starting January 1, even up to now, andun na kami ni Pastor AJ sa isang healthy lifestyle. We do not eat rice and we eat healthy foods. Why? Dapat orderly. Sa finances. Kaya minsan nagkakandaloko-loko yung pera natin, yung cash flow. Kasi may mga dapat kang hindi bilhin pero binibili mo out of your emotion. Sige, pwede na yan. Pangungutang ko na lang. Sa relationship, bakit out of order yung relationship natin? Kasi kahit hindi tama, ginagawa mo. Kahit ikasasakit ng puso ng asawa mo, ginagawa mo pa rin, niloloko mo siya. Yung nanay mo, imbis na nakakatulong ka, hindi ka nagbibigay ng sakit ng ulo, sumusuway ka pa rin. Listen, if you are a Christian, you ought to live an orderly life. Kasi reflection natin, yung ginagawa natin, kung anong merong klaseng relationship tayo sa Diyos. Ang ating buhay ay hindi dapat kinakikitaan ng kalituhan o kaguluhan. Ano ba ito? Ba't Christian ba ito? Bakit? Lakas magmura. Hindi ko sinabing hindi na tayo madadapa. Pero yung iba yung nagpapatuloy sa nadadapa. Kaya minsan sa school, hindi alam kung Christian ka. Sa company, hindi alam kung totoong Christian ka. Sa business, ganun din. Sa relationship natin sa mga pamilya natin, hindi natin ma-represent si Christ. Bakit? Nalilito sila, naguguluhan sila. Kasi hindi nila alam kung Christian ka ba o kay Satanas. Ulitin ko, ang ating buhay ay hindi dapat kinakikitaan ng kalituhan, confusion in English, or gulo, disorder. Sapagkat ang ating Diyos ay isang Diyos, the God of order. Listen, right power has an order. Kasi ang isang apoy na wala sa order, nakakasunog, nakakasira. Ang isang apoy na nasa fireplace, magagamit ng tama. Pero ang isang apoy na wala sa fireplace, nasa kisame, tapos kahoy pa yung bahay nyo, marami kang tutupuking buhay, marami kang papataying buhay, maraming masasayang na buhay dahil hindi nagamit ng tama yung buhay mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So right power has an order. Kailangan po yan. How to prepare like a champion. Importante na tama yung kapangyarihan
at tama yung pagkakagamit ng kapangyarihan mo. Dapat anong karakteristik ng kapangyarihan natin na galing kay Lord? Dapat makadiyos at dapat nasa ayos. O, pangalawa, and a voice, sabi ng verse 17, and a voice from heaven said, may boses daw galing sa langit, mula sa kalangitan, boses ng Ama, this is my Son, whom I love. Ito yung aking anak na mahal ko, with him I am well pleased. Sa kanya ako'y nalulugod. Una, right power. Pangalawa, how to prepare like a champion. Point number 5, right motivation. Pwede po bang i-type natin sa comment section motivation? Sige po, type natin sa comment section motivation. Now, itong voice from heaven ay nagko-confirm, itong boses na to, nagsasabing, this is my Son whom I love, with him I am well pleased. Kino-confirm lang po yung eternally existing relationship, yung divine love ng Ama at ng Anak. At bukod doon, itong voice na ito, pinapakita yung identity ni Jesus Christ as the Messianic Son of God. Ayun, ibig sabihin po na by the way, yung beloved Son na yan, ito pong pagbabanggit ng Ama, yung boses na galing sa langit, ito po ay patungkol sa Messianic King na si Jesus Christ. Yet, napaka-humble na servant, willing sumunod sa Ama at willing gawin kung ano ang kalooban ng Ama para iligtas ang lahat ng tao na mananampalataya. Para iligtas ang lahat ng tao at maliligtas lamang ay yung mga nananampalataya kay Jesus. You see? Ano pwede natin matutunan dito? Pakinggan maigi. Right motivation is rooted in our relationship with God. Yung tamang motivation sa buhay, nakaroot dapat yan sa relationship natin sa Diyos. Hindi sa religion lang. Of course, importante ang religion, lalong-lalo na yung one true religion, yung Christianity. But our right motivation as Christians, if we want to become champions continually in our life, dapat rooted yan sa relationship natin kay Lord at hindi sa kung ano-ano man. Why? Kasi yung pagiging champion ni Christ, rooted yan sa kanyang relationship sa kanyang Ama. Now, ang right motivation, nagko-contain ng at least 2 reliable sources. Are you motivated? Yes or no? Pakitype sa comment section. Iba motivated mag-aral, iba motivated magtrabaho. Ba't ka nagbibisis? Kasi motivated ako eh. Now, may dalawang klaseng sources, reliable sources, ang ating motivation na nakabase sa relationship natin kay Lord. Una, listen to a reliable voice. Pakisabi voice. Yan. Right motivation contains at least 2 reliable sources. Unang reliable na source, dapat nakikinig sa reliable na boses. Sabi ng Bible, and a voice from heaven said, uy, boses na nanggaling kalangitan. Alam niyo po mga kapatid, importante ang boses ng ating Diyos na dapat nadidiscern natin. Importante yung boses na nanggagaling sa langit. Bakit mo sinabi yan, Pastor? Because in a world filled with different voices, dito sa mundo natin na punong-puno ng iba't ibang boses na sumisigaw para makuha yung ating atensyon, we must exercise caution. Example, sa school, hindi naman lahat ng boses na naririnig mo sa school, boses ni Lord. Hindi naman lahat ng boses o suggestion o idea na naririnig mo sa office galing kay Lord. Hindi naman lahat ng boses na naririnig mo sa pagbibusiness, boses na galing kay Lord. Hindi naman lahat ng boses na naririnig mo patungkol sa finances galing kay Lord. Huwag ka na magbigay. Huwag ka na magbigay. O kanino galing yon? Ayan, mag-add to cart ka na lang, ubusin mo yung pera mo. Kanino galing yon? We need to identify different voices, sumisigaw araw-araw, shouting for our attention, but we must exercise caution. Bakit ko po sinabi ito? Pinapaalalahanan tayo ng Diyos ngayon, specifically yung Word of God, na maging maingat tayo sa kung kaninong boses ang ating pinakikinggan. Listen, dahil ang mga resulta ay maaaring hindi maganda. Pakinggan po natin, Christians, listen to this very carefully. The words we absorb into our hearts, listen, shapes our belief. Kung ano yung mga salita na ina-absorb mo sa puso mo, hinuhubog niyan yung iyong paniniwala, at kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun yung action mo. At kung ano yung action mo, yun ang direction mo. At kung saan ang direction mo, yun ang destiny mo. Kaya listen to this. Be careful who you listen to. Kasi nakadepende sa pinakikinggan mo
ang kahahantungan mo. Marami ng Christian, bago pa lang mag-umpisa ang 2024, bagsak na sila. They backslidden, bumalik sa dating buhay, hindi na nampalataya na, nawala na yung relationship o nawala na yung kanilang fellowship kay Lord, lumayo na sa church, hindi na nagpipray, hindi na nagla-life group, hindi na umaate ng church, hindi na nagdi-devotion, hindi na nagpapatrain. Why? Sa ibang boses na nakinig, pakinggang maigi. Kung totoong nakikinig ka sa boses ni Lord, dapat makikita sa buhay mo. Listen to this very carefully. The primary source of the voice of God. You want to hear the voice of God? Read the Word of God. Uy, quotable quote, sir. Type nyo yun dyan. If we want to hear the voice of God, read the Word of God. Why? Kasi ang Bible ay nagtuturo sa ating ng mga tamang bagay at mga hindi tamang bagay. Mga tamang bagay na dapat gawin at mga maling bagay na hindi dapat gawin. So be careful who you listen to kasi nakadepende sa pinakikinggan mo ang kahahantungan ng buhay mo. Kung madalas kang makinig sa chismis, malamang magiging chismosa ka rin. Kung madalas ka nakikinig sa mga bad influence, malamang may impluwensya ang kanila. Later on, kasama kanila. Kapag ka nabubulok na kamatis, you know the principle, you know the saying na ang isang nabubulok na kamatis kapag nilagay mo sa kamatis na maayos, bilang ka lang ng ilang araw, ilang buwan, wala na rin, bulok na rin yun. Kaya iwas-iwas sa mga taong ilalayo ka kay Lord, iwas-iwas sa mga lugar na sobrang nagbababad ka, sa mga computer games, sa mga papanoorin, sa mga vlogs. Hindi lahat ng vlogger susundan, hindi lahat ng vlogs papanoorin, kasi hindi lahat ng vlogger at na mga vlogs ay makakatulong sa iyo para marinig mo ang boses ni Lord. Pangalawa, para ma-motivate ako, ang reliable source ko, boses ni Lord, ang salita ng Diyos. Pangalawa, listen to a reliable validation. Uy, matindi to. Una, voice. Pangalawa, reliable voice. Pangalawa, reliable validation. What is validation? Validation is the action of checking. Binabalidate, validate nga natin yan kung, tingnan nga natin yung ID mo kung valid pa. Validation is the action of checking or proving the validity or accuracy of something. So kaya binabalidate para makita kung totoo. May dalawang meaning ang validation. Puntahan muna natin itong isa. Para ma-validate natin na si Jesus Christ ay totoong Messiah, totoong tagapagligtas, ilang verses lang yung babasahin ko, but you know what? There are about hundreds of prophecies in the Old Testament that has been fulfilled by Jesus Christ in the New Testament. Daan-daan po na mga propesiya ang na-fulfilled ni Jesus Christ coming from the Old Testament prophecies. Ilan lang po yan sa sulat ni Isaiah. Isaiah chapter 11 verse 2, sabi, For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God. Uy, si Jesus Christ, yung baby, Mighty God, Everlasting Father. Yung Father na yan, that Jesus Christ is not the Father. We know that the triunity of God, the Father is not the Son is not the Holy Spirit is not the Father. And yung everlasting Father, ito ay ibig sabihin yan, may Father of modern computer, may Father of mathematics, yung nanguna, yung tigapanguna, yan ang ibig sabihin yan. So later on, mapag-uusapan pa natin yan. Oy, Prince of Peace. This was written by Isaiah for about 700 years ago, prior sa pagkakasilang ni Jesus Christ. For to us a child is born, to us a son is given, isang lalaki. Pagdating ng Book of Mark, isa to sa mga validation. The beginning of the good news about Jesus, the Messiah, the Son of God. Hindi nagpang-abot si Mark at hindi nagpang-abot si Isaiah, pero hindi nagkontrahan itong prophecy at yung fulfilled prophecy. Ano ibig sabihin yan? So ang pagiging Messiah ni Jesus ay validated ng mga fulfilled prophecies. Kaya importante na ma-validate ang lahat,
Kasi hindi lahat ng naririnig mo ay maganda, hindi porket maganda pakinggan o pangit pakinggan, paniniwalaan mo. Pag maganda pakinggan, uy, alam mo, mahal kita. Tapos lulukoyin ka. Iba naman, ang pangit mo, pangit mo, pangit mo. Tapos hindi naman pala totoo, maganda ka naman pala. So whether maganda o pangit, hindi agad-agad pinaniniwalaan, dapat binavalidate in line doon sa salita ng Diyos. Now, pakinggan maigi. Itong fulfilled prophecies na ito must be our motivation para ano? Para magpatuloy na mahalin si Jesus Christ at sumunod kay Jesus Christ. Kasi kung na-fulfill nga itong mga prophecy, edi may mga prophecy na mapufulfill pa yung babalik si Jesus Christ. Kung na-fulfill nga yung pagpunta niya, edi ifufulfill niya rin yung kanyang muling pagbabalik. You see? Now, ano yung pangalawang validation na gusto kong maunawaan ninyo? Ang mundo po natin ngayon ay punong-puno ng mga salita, mga boses na nag-o-offer ng validations base sa measurement o monetary standard ng mundong ito. Bigyan ko example. Ang mundong ito, ganito yung mga validation. Kapag may acquisitions ka, what we have, makikita nyo yan sa ating PowerPoint. Yung acquisitions is what we have. Yung mga na-acquire mo, lupa. Kapag marami kang lupa, uy, validated ka, ang galing mo. Paano pag wala kang lupa? Hindi ka magaling. Pag marami kang kondominyo, magaling ka. Paano pag hindi ka magaling, wala kang kondo? Hindi ka magaling. Hindi ka pasok sa amin. Associations, who we are. Kaya, yung iba sa atin, pinipilit na lagyan ng kung ano-anong title yung katawan. Although walang masama doon na pinipilit ng kung ano-ano mga isakabit sa katawan na ginto. Although wala rin masama doon, pero hindi yun yung nagva-validate sa atin bilang anak ng Diyos. Appearance, nagpapaganda, nagpapaayos ng ilong, yung abilities, nagpapakaganda lubhasa, accomplishment, o ano-ano yung mga gustong marating sa buhay. Ulitin ko, walang masama mag-acquire, walang masama yung association, yung kung sino yung kasama natin, basta sa tama. Kung gusto mong matuto sa isang businessman, sumama ka. But hindi yan yung nagbabalidate sa'yo bilang anak ng Diyos. Kagaya ng sinabi ko kanina, our validation, listen to this, we must anchor our validation, our lives, in the steadfast love of our Heavenly Father. Yes, mag-acquire ka. Yes, sumama ka sa mga taong makakatulong sa'yo. Kung ano yung larangan mo, kung engineer ka, dumikit ka sa mga, mas maraming engineer na matututo ka. Kung gusto mong umayos ang mukha mo, pwede naman magpa-facial, pwede naman ayusin ang mukha. Kung pwede, okay nga yun, malinis tignan eh. Yung ability, gusto mong taasan pa yung abilities mo, mag-practice, mag-aral. Pero hindi sa lahat ng A na yan nakabase ang worth mo sa Ama. Ang worth mo sa Ama ay nakabase sa kanyang anak na si Jesus Christ. That's it. Pwede na po tayo mag-close. Ang validation o pagtanggap, ha? Hindi ko sinasabing huwag na tayo magsumipag. Pero hindi dyan nakadepende yung pagtanggap na sa'yo ng Ama. Listen, the validation or pagtanggap na hinahanap natin ay hindi matatagpuan sa applause o palakpak ng mundong ito. Ang pagtanggap sa atin ay matatagpuan lang natin sa pamamagitan ng ating relationship kay Lord. Ang pagtanggap sa atin ng Diyos ay nakabase, hindi dahil sa mabuti mong gawa, nakabase ito sa ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi niya, this is my son whom I love, and with him I am well pleased, sabi sa NIV. Sabi ni Rick Warren, being reminded about this incredible power of God's love and living as He intended is the most powerful motivation to change. Gusto mong ma-motivate para magbago at lalong ayusin buhay mo? Ma-motivate ka ng pagmamahal ni Lord sa'yo. I always say this, hindi lang sa mga leaders natin, kundi sa mga disciples natin na nakakausap. Sabi ko, kapag nadidemotivate ka, kapag ka nadadown ka, nadidiscourage ka, kapag ka lalayo ka kay Lord, kung ano man pinagdadaanan mo bilang Christian, failing man o moving forward o success, babalik ka lagi sa good news. Babalik ka lagi sa gospel. Doon in-illustrate ni Father yung kanyang dakilang pag-ibig sa atin when Christ died on the cross. Let me close with this quote. People say that motivation doesn't last according to Zig Ziglar. Well, neither does bathing. That's why we recommend it daily. Araw-araw po dapat ang motivation natin at wala po tayong ibang source ng ating motivation kundi yung boses ng Diyos at yung validation ng Diyos sa atin through Jesus Christ. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito
Maraming salamat po sa opportunity na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil ngayon naunawaan namin ang tamang kapangyarihan ay dapat makadiyos at dapat nasa order. Ang buhay na wala sa order, buhay na magulo at baka buhay na walang relasyon sa Diyos. Kasi ang buhay na may relationship kay Lord, umaayos, progressive. God, salamat dahil ngayon meron kaming right motivation. That as champions, our right motivation is the reliable source, your voice, through your word. At yung validation mo, Lord, yun yung importante sa amin. Hindi yung kung ano yung sinasabi ng mundong ito. Panginoon, maraming salamat po. Pinupuri ka po namin, dinadakila, pinasasalamatan. Salamat po for changing us. Thank you, Lord, for giving us peace. Thank you, Lord, for accepting us. If you want to consider having a relationship with God through Jesus, simple lamang ang iyong gagawin. Admit that you're a sinner and admit that you cannot save yourself. Admit that you can only be saved through Jesus. So what you're going to do right now, you're gonna repent of your sins and believe in the finished work of Jesus Christ on the cross. That's the gospel. At kung totoo yung pagtanggap mo, maghahanap ka ng growth. Maghahanap ka ng prayer, maghahanap ka ng paraan para lumago ka. Gusto mong sumamba, gusto mong makinig ng Word of God. Kapatid, accept Christ in your life. Consider Him. Jesus Christ is not just a part or the part of your life. Jesus Christ is your life. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise be to God. Salamat po mga kapatid sa lahat po ng nakinig sa atin ngayon. Gusto ko po kayong i-congratulate because nakatapos na tayo ng 3 part. Next week, pag-usapan po natin yung ating pong part 4 ng ating pong 4th installment ng ating pong January series entitled. Ano yung topic natin? Ano yung title natin? Sige nga, first things first. Yan, at dahil dyan, dadako na po tayo sa ating pong pagbibigay. Hindi ko na po pahahabain pa. You know our spiel. Ito po ay panahon para magbigay. If you want to join our amazing expansion 2024, we are praying for a larger, bigger venue. Lalong-lalo na po dito sa ating pong location dito sa Marikina Campus. We are praying for a new venue para po lahat ng mga gustong mag-on-site, pwede po makarating dito at ma-accommodate po natin lahat. We are raising up huge amount of money at kung gusto niyo po maging part ng Amazing Expansion 2024 na naglalayon po na makatulong sa ating mga kapatiran na makahanap po ng medyo malaking lugar para po makasamba po tayo ng sama-sama sa isang oras lamang. Lalagay po ng ating usher, lalagay po ng ating staff dyan yung link na kung saan pwede ka pong mag-donate o magbigay ng iyong financial support para po sa amazing expansion na ito. Maki-join po kayo dito sapagkat pagpapalain po tayo ng ating Panginoon dahil wala pa pong nagbigay sa gawain ng Panginoon na hindi tinulungan ng ating Panginoon sa mga aspeto ng ating buhay na si Lord po ang nakakaalam kung paano niya ibabalik ito. Basta naniniwala po ako na kapag ka nagbigay po tayo sa gawain ng ating Panginoon, si Lord po ang bahala sa atin. Without any hesitation, si Lord po ang bahala. Siya po ang may kaparaanan kung paano niya ibabalik ang inyo pong pagbibigay sa ating pong expansion na ito. So God bless us all. Maraming salamat po. This is Pastor Paul. See you next Sunday. God bless.